Napakabuntis pa pero nagde-deliver ng pagkain sa ospital. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang biological na ama ng bata, ang Seo. Sa isang tingin lang, nakilala na siya nito. Habang nagagalak siya sa maliit na tip na nakuha niya, bigla siyang hinayla ng Seo. Ikaw yan. Sa sandaling iyon, napagtanto ng babae na ang Seo na nasa harapan niya ay ang lalaking nakasama niya isang gabi isang buwan na ang nakalipas. Pagkatapos, agad na hinayla ng Seo ang babae palabas. Ngunit habang binubuksan ang pinto ng kotse, aksidenteng nasagi ng babae ang kanyang tuhod. Nang makita iyon ng Seo, agad niyang inalalayan ng babae para umupo. Pagkatapos, kumuha siya ng ipapahid sa babae mula sa kotse. Nang makita ng babae ang pagiging mahinahon ng Seo, agad niyang naramdaman na isa siyang responsableng mabuting lalaki. Kaya naman, nagplano siyang sabihin dito ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ngunit sa sandaling iyon, aksidenteng nakita ng babae ang cartoon character sa kotse ng Seo. Kaya naman, napag-isip niya na kasal na pala ang Seo, upang hindi masira ang pamilya nito. Sa huli, pinili pa rin niyang itago ang tungkol sa pagbubuntis niya. Pero sa susunod na segundo, ano ba, nawala ang pera ko. Magkano ang nawala? Ha? 500,000, 550,000. Ha? 5,000. Sabi ng babae nang may pagkaawa, ito raw ang tuition fee na pinaghirapan niyang kitain sa pagtatrabaho habang nag-aaral. Hindi ko inaasahang kinuha ito ng nanay ko ng palihim. Pagkatapos ay nagmadali siyang umuwi ng galit. Nang makita ito ng Seo, agad siyang tumawag sa kanyang assistant para imbestigahan ang sitwasyon ng babae. Pag-uwi sa bahay, agad na tinanong ng babae ang kanyang ina kung bakit kinuha ang pambayad niya sa pag-aaral. Walang pag-aatubiling sinabi ng ina na ginamit na ang pera para bumili ng mamahaling damit at sapatos para sa kanyang kapatid na lalaki. Kaya agad na pinabalik ng babae sa kapatid niya ang mga sapatos at damit. Ngunit pinagalitan siya ng inang pabor sa kanyang anak na lalaki. Ang mas masahol pa, pinipilit siya ng ina na pakasalan ng isang lalaking lampas na sa 50 taong gulang. Pagkatapos marinig iyon, paulit-ulit na tumanggi ang dalaga. Ngunit hindi inaasahan na siya ay direktang pinalayas ng kanyang ina. Habang ang dalaga ay walang matirhan at nagpapalipas oras sa kalsada, ang presidente ay parang isang sinag ng liwanag na dumating sa tamang oras. Agad niya itong kinabitan ng awa at ipinatong ang kanyang damit sa dalaga. Pag-uwi, inasikaso pa niyang patuyuin ang buhok ng dalaga. Ngunit inakala ng dalaga na may asawa at pamilya na ang presidente, at hindi siya dapat magdulot ng problema dito. Kaya naman nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihing aalis siya para magrenta ng sarili niyang matitirhan. Hindi niya inaasahan na ang susunod na sasabihin ng Seo ay magpapakinang sa kanyang mga mata. Gusto mo bang kumita ng 10,000 kada buwan sa pag-iimbestiga? Gusto mo? Simpleng pagtatrabaho lang ba ito? Ano pa ba, hindi ka ba masyadong nanonood ng mga nobela? Akala mo ba ganoong klaseng trabaho? Ang trabahong 10,000 ko ay hindi ganoon ka-simple. Kailangan mong maging available 24 na oras, tawagin mo lang ako. Nang marinig iyon ng babae, masaya siyang pumayag. At para hindi malaman ng presidente na siya ay buntis, napagdesisyonan niyang pumunta sa ospital para lihim na ipalaglag ang bata. Ngunit hindi niya inaasahan na nandoon din pala ang presidente sa ospital. Dahil sa pagkabagabag, para maiwasan ng babae na mapansin ng presidente na may kakaiba, agad siyang nagkunwaring kulang lang sa dugo at nagpapatingin para magpalakas. Pagkasabi nito, hinayla niya